ang muling pagkikita ni Song Jin-woo at sa pinakamamahal niyang si Cha Hae-in sa unang pagkakataon pagkatapos ng 10 years na pagbalik sa nakaraan. Ngunit sa kasamaang palad ay kailangang umalis ni Jin-woo sa mundo ng mga tao dahil sa kapangyarihan na pinoposes nito na hindi kayang i-handle ng Earth since wala na itong mana. Matapos ang 2 taong pagtutuos ni Jinwoo sa mga Monarch, muling nakabalik ang ating bida sa mundo ng Earth. Subalit bago ito nakabalik, mayroong isang manghuhula na nagdulot ng kaguluhan dahil sinasabi nitong ang God of the Death ay malapit nang bumaba sa lupa. Ang mga ganitong propesiya ay palagi lamang hindi pinapansin, ngunit nagiging isa itong malaking issue dahil ang nag-delivered nito mismo ay ang nag-iisang si Mrs. Norma Selner. Inulat ni Mrs. Selner na ang God of the Death ay malapit nang bumaba sa lupa. Kasama nito ang mga naglalakihang soldier at ipinahayag niya sa lahat na walang makakatakas ni isa sa mga tao sa kamatayan, kaya ang pagtakbo at pagtakas ay walang saysay. 2 taon nang nakalipas, nagbukas ang third eye ni Mrs. Selner na predict niya ang pagkamatay ng North Korean dictator sa isang airplane hijacking ng mga terorista at ang pagbaba ng stock market ay kanya ring nahulaan. Since palaging nasa center of attraction si Mrs. Selner dahil sa accuracy ng kanyang panghuhula at ngayon pinahayag niya na matatapos na ang mundo, ang lahat ng tao ay nagulat at natakot. Sa mga sumunod na araw, isang hinihinalaan nilang black hole ang nagpakita sa Seoul, South Korea. Kaya ang propesiya ni Mrs. Selner ay naging headline sa buong mundo. Nagulat ang mga tao sa hinihinalaan nilang black hole na lumitaw at mas lalo silang natakot nung nagbukas ito, subalit ang pinagtataka nila ay wala man lang silang nakita na mayroong lumabas. Ngunit ipinakita sa scene ang nakatalikod na naka-hoodie na si Song Jin-woo. Ni-welcome si Jinwoo ng isang ruler na may dalang bulaklak upang i-congratulate ang ating bida sa pagbalik sa mundo ng mga tao. Hindi daw niya naisip na bumalik ito sa Earth na may batang kaanyuan. Wika ng ating bida, magugulat daw ang mga tao kung babalik siya na may bigote kaya pinili niya na maging ganto muna. Ngunit ngayon nakakaramdam siya ng saya dahil sa kanyang pagbalik hindi niya kalaing mayroong mag-aabang upang i-welcome siya. Habang hindi naman makapaniwala ang ruler na nakabalik kaagad ang Shadow Monarch pagkatapos nitong puksain ang mga Monarch na siya lang mag-isa. Kaya napahanga talaga siya kay Song Jin-woo. Subalit na sense ng ruler ang million of Shadow Soldier na nasa loob ng Shadow Monarch sa bawat pag-apak at paghakbang nito. Tinanong ng ating bida kung bakit siya inabangan ng isang ruler dahil hindi daw ito sasalubong sa kanya kung walang dahilan o baka gusto siya nitong ilibre ng pagkain sa kanyang pagbalik. Wika ng ruler na mayroon daw mensahe na ipapahatid ang the greatest fragment of brilliant light kaya hihingin niya ang oras nito upang makausap. Sagot ng ating bida, mag-iisip muna siya ng lugar kung saan sila mag-uusap. Lumipat ang eksena sa ice cream shop. Hindi makapaniwala ang ruler na sa ice cream shop pa talaga sila mag-uusap. Tugon naman ni Jinwoo na sa kaanyuan niya ngayon, nakakaramdam siya ng cravings. Gusto niya nang kumain ng mga matatamis na pagkain. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang mensahe na gustong ihatid ng mga ruler sa kanya. Wika ng ruler, una, gusto nilang magpasalamat kay Jinwoo. Subalit wika ng ating bida, laktawan na lamang nila ang pagiging formal nito at mag-proceed na sa mga importanteng bagay, katulad ng pagkakaroon ng problema. Wika ng ruler, nalutas na ang lahat nilang problema. Subalit nag-aalala sila sa effect ng kapangyarihan ng Monarch of Shadow sa mundo ng mga tao. Dahil ang kapangyarihan na pinoposes ni Jinwoo ay masyadong malakas upang i-handle ng Earth since ang Earth ay napakahina at walang mana. Kaya napaka-fragile nito. Inimungkahi ng mga rulers na ilipat sa ibang mundo ang Shadow Monarch na kayang i-handle ang kanyang kapangyarihan. Wika ng ating bida, sa lahat ng pinagdadaanan niya at paglutas ng problema, instead na pasasalamatan siya, ito pa ang gagawin sa kanya. Tugon ng ruler, option lang naman yon. Ngunit biglang nag-iba ang aura ng ating bida at nagpalabas ito ng napakabigat na magical energy na ikinagulat ng ruler. Uwi ka ng ating bida, ang ibig mo bang sabihin gusto nyo na akong mawala matapos ang gusto nyong makuha? O baka natatakot lang kayo sa pinoposes kong kapangyarihan? Natakot ang ruler kay Jinwoo at hindi daw yan ang ibig niyang sabihin. Kanyang ipinakita ang balita na si Mrs. Selner ay sinasabing ang God of the Death ay aapak sa mundo ng mga tao at nakakuha daw ito ng napakaraming atensyon bago nakabalik si Jinwoo. Hindi naman daw ito magaling noon na manghuhula mula nung umalis si Jinwoo upang talunin ng mga monarch. Ngunit ang koneksyon ng mga ruler sa mundo ng mga tao ang nagpabago sa buhay ni Mrs. Selner.
Nilinaw ni Jinwoo ang ibig sabihin ng ruler na sa kanyang existence ay posibleng magkakaroon ng ganitong klaseng pagbabago sa mundo ng mga tao. Sagot ng ruler, tama ka. Inimungkahi ni Jinwoo na gusto muna niyang mapag-isa at babalik na lamang ang ruler sa ibang araw at kaagad naman itong formal na nagpaalam sa makapangyarihang monarch. Naisip ni Jinwoo ang bawat bagay na nabubuhay sa mundo ay mayroong kanya-kanyang layunin at isa lang ang alam niya bilang bagong Shadow Monarch. Binigay sa kanya ang kapangyarihan na ito upang pigilan ng natural disaster na pwedeng malalagay sa panganib ang mundo, kagaya kung paano winasak ng mga monarch ang mundo ng mga tao. Subalit tapos na ang kanyang tungkulin, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay parang nuclear fuel na pwedeng malagay sa panganib ang mundo na tatapos sa cycle ng buhay ng mga tao. Which is ito ang nagbibigay sa kanya ng katanungan kung hindi na nga ba talaga siya kailangan ng mundong ito. Ngunit may biglang napansin si Jinwoo, isang babae na minsan niya nang nakilala. Nagmadaling lumabas ang ating bida habang ang babae ay napatigil dahil mayroon siyang naamoy. Isang napakabangong amoy at napagtanto niya kung bakit napakabango ng ice cream shop. At dito ipinakita si Jin-an na masayang kasama si Sung-gi papuntang school, habang si Baek Yun-ho kasama ang kanyang mga workmates. Ang kanyang ina ay namimili ng pagkain. Si Jin-ho naman natutulog lamang sa klase. Si Min Byung-go isang guro at kasalukuyang naiinis kay Jin-ho dahil palagi itong natutulog. Si Miss Ju-hye ay nasa middle school. Si Mr. Song nagtuturo ng swordsmanship sa kanyang sariling dojo. Si Mr. Kim at Mr. Park ay nasa construction site nagtatrabaho. Habang magkasama namang naglalakad ang dalawang maangas na magkapatid na si Wang Dong-soo at si Wang Dong-suk. At si Choi Jong-in palaging sinisermonan ng kanyang mga empleyado. Si Ma Dong-ok naman nagsasanay sa pagiging grappler. Si Park Jong-soo kasalukuyang nagsasanay ng boxing. At mukhang nagkapalit ng pwesto, si Lim Tae-gyo ay naging driver ni Lee Min-sung na kasalukuyang isang artista. Ang gulayat naman na si Thomas Andre ay nag-aalaga ng iba't ibang klaseng tanim. At si Woo Jin-chul naman ay isang pulis at parang si Kang Tae-shek ata ang kanyang nahuli. Wika ng ating bida, gusto niyang pangalanan ng rason kung bakit gusto niyang manatili sa mundong ito. Ito ay dahil nandito ang kanyang pamilya at ang mga nagmamahal sa kanya. At sa tingin niya, ito ay sapat na rason kung bakit dapat siyang mananatili sa mundong ito. At dito'y muling nagkatinginan si Song Jinwoo at ang pinakamamahal niyang si Cha Hae-in. Sa tingin ko mga lods, gagawa ng panibagong mundo si Jinwoo upang makastay siya sa Earth at parang ibabalik niya ata ang mundo na mayroong hunter. Correct me if I'm wrong mga lods, hindi ko pa nabasa ang whole side story ng Solo Leveling. By the way mga lods, ginawa ko lang itong one chapter dahil ito naman talaga ang pagtatapos ng Solo Leveling. Chapter 179, Chapter 180 to 200, side story. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!